Sa nakaraang kwento natin ay ipinaliwanag ang patungkol sa templo ng Persephone. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos maipaliwanag ang patungkol sa templo ng Persephone ay masayang-masaya naman si Atren at kinumpirma niya naman kay Yeonwoo na kung alam niya din ba ang patungkol sa iba't ibang pintuan sa hidden stage at ang apostol ng mga magkakapatid ay naitalang nawala sa ika-6 na pintuan. Nagtataka naman si Yeonwoo sa kanyang narinig na nawala ang mga ito. Ipinaliwanag naman ni Atren na talagang nawala ang mga ito at parang natanggap naman ng lahat ang katotohanan na ito dahil maraming insidente ang nangyari dito. Gayunpaman ang huling saksi ay sinabi nito na ang pinakabata sa 3 magkakapatid na apostol ni Argus ay nadulas sa kanyang sinabi habang ito ay lasing. Sinabi nito na ipinatawag sila ni Hades. Napaisip naman si Yeonwoo dahil nagtataka siya kung bakit ipinatawag ni Hades ang magkakapatid na Cyclops. Sinabi naman ni Atren na dahil maganda ang ibinayad niya sa kanya kaya naman inungkat niya ang patungkol dito gayunpaman ang record patungkol kay Hades ay kakaunti mula sa maraming daan-daang taon dahil si Hades daw ay walang interes sa underworld kaya naman ang istorya patungkol sa Cyclops ay inilibing na. Labis namang namangha si Atren kay Yeonwoo at sinabi niya na ang mahanap ang ganitong klaseng impormasyon na hindi pinapansin ng iba ay mayroon daw nalalaman si Yeonwoo na kung ano. Sinabi naman ni Yeonwoo na walang maidudulot na maganda ang pakikialam sa mga manlalaro. Lumabas naman sa sistema ni Atren na binigyan siya ng karagdagang 2 Alt-Abaw gold bars bilang kabayaran sa paggawa ng eksklusibong impormasyon. Kinumpirma naman ni Atren kay Yeonwoo na kung hindi niya ba talaga ibabahagi ang impormasyon. Hindi naman sinagot ni Yeonwoo ang kanyang katanungan at tinanong niya si Atren na kung yan lang ba ang lahat ng patungkol kay Hades. Ipinakita niya naman ang isang papel kay Yeonwoo sabay sabi niya na oo dahil nawala ito bago pa man ang magkakapatid na Cyclops at ito lamang ang kanyang impormasyon mula sa personal na record ni Hades at wala nang iba bukod dito. Pagkarinig ni Yeonwoo ay sa isip niya na ang kanyang kapangyarihan ay may kaugnayan sa kamatayan at maging ang Diyos ng mga patay kaya naman dapat ay nasa kanya ang atensyon ni Hades subalit magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin itong tahimik at ayon sa kanya na nararamdaman niya na ang pananahimik daw ni Hades ay konektado sa pagpapatawag niya sa mga Cyclops. Sinabi naman ni Yeonwoo na mayroon pa siyang ipapagawa sa kanya at tinanong naman siya ni Atren na kung ano ba yon. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung pwede niya bang malaman ang lokasyon ng divine artifact ni Hades na tinatawag na Kaini. Umiling naman si Atren sabay sabi niya na mailap daw na Diyos si Hades at kahit na ang kanyang paghahanap sa apostol ay mahirap din kaya naman walang paraan upang mahanap niya ito. Naintindihan naman ni Yeonwoo ang ibig na sabihin ni Atren kaya naman nagpaalam na si Atren at sinabi nito kay Yeonwoo na magkita na lang sila sa susunod. Ang prioridad naman ni Yeonwoo sa ngayon ay ang mahanap ang kinaroroonan ng 3 magkakapatid kaya naman mayroon siyang pupuntahan na lugar. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinuntahan niya na ang gusto niyang puntahan at bigla naman siyang natigilan dahil mayroong tumawag sa kanya at ito ay si Kreutz. Paulit-ulit namang tinanong ni Kreutz si Yeonwoo na kung ayos lang ba siya at kung kamusta naman ba ang kanyang pakiramdam at sinabi niya pa na labis siyang nag-aalala sa kanya sa kadahilanang hindi niya ito nakita noong nagkahiwalay sila. Sa isip naman ni Yeonwoo na muntik niya nang makalimutan ang patungkol sa fantasy regiment. Bigla namang bumaba si Kreutz at sinabi niya kay Yeonwoo na kung mayroon siyang nararamdamang kakaiba ay sabihin niya lang sa kanya dahil tatawag siya agad ng manggagamot. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na hindi niya inaasahan na tuloy-tuloy siyang susundan ni Kreutz higit pa sa kanyang inaasahan. Wala naman siyang naging tugon sa katanungan ni Kreutz at agad niyang ipinalabas ang kanyang pakpak na siyang ikinagulat naman ni Kreutz at nang walang ano-ano'y bigla na lamang lumipad si Yeonwoo nang napakabilis patungo sa himpapawid. Habang nakikita ni Kreutz na lumilipad si Yeonwoo ay iminungkahi niya naman na pumunta siya sa manggagamot o hindi kaya sa pari at sinabi niya naman na sasama na lang siya sa kanya at kaagad niya naman itong sinundan at habang lumilipad si Yeonwoo ay tinignan nito at sa isip niya naman na sinisigurado talaga nila na makakausap niya ang kanilang pinuno at ayon pa sa kanya na naku-curious siya patungkol sa kung anong uring tao ang kanilang pinuno dahil daw napakatapat na tauhan ni Kreutz. Kaagad niyo namang sinabi kay Kreutz na gawin niya ang gusto niyang gawin. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay malapit na sila sa bahay na kanilang pupuntahan. May bigla namang napansin si Yeonwoo at ang kanyang napansin ay ang templo ni Persephone at ayon sa kanya na simpleng kubo lang ito kung titignan ngunit umaapaw naman ito sa kakaibang aura. At nang malapit na sila ay nakita niya naman ang isang tao na naghihintay sa kanila.
At nang makita yun ni Kreutz ay napasabi na lang siya na hindi siya makapaniwala dahil ang katawan ng tinatawag na Green Shadow o Berdeng Anino ay magpapakita dito. Dagdag niya nakakagulat lang ito dahil karaniwan lang daw sa mga pari ang magpakita subalit ito ang kauna-unahan niyang nakakita ng disipulo na direktang wini-welcome ang isang tao. Bigla niya naman tinawag si Yonwoo at pagkatingin ni Yonwoo sa nag-aantay ay sa isip niya nasa palagay niya ay natural lamang ito dahil nagkaharap sila ni Poseidon at madali lang daw malalaman ni Persephone kung sino ang kanyang hinahanap. Bigla naman silang bumaba at habang bumababa sila ay sa isip niya na ayos lang daw ito sa kanya at hindi na siya magrereklamo dahil makakatipid siya sa oras. Bigla naman silang binati ng nag-aantay sa kanila at sinabi nito na hinihintay niya sila at tinawag niya sila bilang manlalakbay. Kaagad niya namang sinabi na ang diyosa na si Persephone ay nasa loob at naghihintay na personal siyang batiin at tinawag niya itong Cain. Pagkarinig ni Yonwoo ay hindi naman siya makapaniwala kaya naman tinanong niya ito talaga nga bang personal na naghihintay si Persephone. Masayang tugon naman ng Green Shadow at nakiusap naman siya na sundan nila siya. Habang sinusundan ni Yonwoo ang Green Shadow ay sa isip niya na hindi siya makapaniwala dahil iniisip niyang magpapadala ito ng mensahe o magsasagawa ng divine descent. Lininggan niya naman si Kreutz at nagtataka siya kaya naman tinanong niya ito na kung hindi ba ito papasok sa loob sa kabila ng pagsunod niya sa kanya patungo dito. Tugon naman ni Kreutz na gusto niya siyang sundan ngunit wala siyang imbitasyon hindi kagaya niya kaya naman sinabi niya na maghihintay na lamang siya dito. Nagsalita naman ng Green Shadow at sinabi nito na tama ang kanyang sinabi kaya naman iminungkahi niya kay Yonwoo na pumasok na sila sa loob. Pagkapasok nila sa loob ng templo ay mayroon naman itong parang mga halaman at kaagad namang sinuri ni Yonwoo ang paligid at habang sinusuri niya ito ay nagpapaliwanag naman ang Green Shadow at sinabi nito na sa iba ay ang kanilang templo ay kung titignan ay parang simple lang ito ngunit hinihiling niya naman kay Yonwoo na saan na ay maintindihan niya ito. Napasabi na lang si Yonwoo na ito ang kauna-unahan niyang pagkakataong makakita ng kinatay na mga hayop sa isang templo at bigla naman siyang napalingon dahil mayroong liwanag na lumitaw mula sa kanyang likuran at ang liwanag na lumitaw ay si Rebecca at nagtataka naman siya kung bakit bigla na lamang itong nagpakita. Pagkalabas ni Rebecca ay napasabi na lang ito na namimiss niya ang pakiramdam na ito. Napagtanto naman ni Yonwoo na ang kapaligiran daw dito ay parang naibabalik ang alaala ni Rebecca sa nakaraan nitong buhay. Tumugon naman ang Green Shadow na tama dahil ang makasaksi ng kamatayan sa loob ng templo ay hindi karaniwan gayunpaman, ang kanilang diyosa ay ang anak na babae ni Demeter, ang diyosa ng lupa, at ang asawa ni Hades, na siyang tinatawag na God of Death o Diyos ng kamatayan. Ipinaliwanag naman ng Green Shadow na si Persephone daw ay umiikot sa buhay at kamatayan sa malawak na lupain ng daigdig tulad ng umiikot na panahon kaya naman hindi nila maiiwasan ang ganitong pangyayari dahil sinasamba nila ang gayong diyosa. Unti-unti namang binubuksan ng Green Shadow ang pintuan palabas at sumisilip naman ang liwanag at sa isip ni Yonwoo pagkarinig niya ng sinabi ng Green Shadow patungkol sa paglilibot ni Persephone sa buhay at kamatayan ay sa isip niya naman na parang si Persephone ay may nais na iparating sa kanya dahil siya ang taong humahawak sa kapangyarihan ng kamatayan. Nang makalabas na sila ay maaliwalas naman ang kapaligiran at bumungad kay Yonwoo ang magandang tanawin at ang lupain na punong-puno ng mga makukulay ng mga bulaklak at iminungkahi naman ng Green Shadow na iwanan niya na lang ang kanyang mga sandata at habarin niya muna ang kanyang sapatos bago siya maglakad sa garden ng mga bulaklak at nagpaalam naman siya kaagad sabay sarado niya ng pintuan habang si Yonwoo naman ay sinusuri niya ang paligid at kaagad naman siyang naglakad. Habang sinusuri niya ang paligid ay nagtataka lang siya at napatanong siya sa kanyang isipan na kung talaga nga bang isa itong sanktuaryo dahil parang pumasok siya sa ibang mundo. At ang lugar daw na ito ay napakaganda at hindi naman ito naaangkop sa Diyos ang si Persephone. Inaasahan niya naman na ang lugar ni Persephone ay mas madilim. Bigla naman siyang nakarinig ng tinig na nagtatanong na kung ano ba ang kanyang tinitignan sa malayo at kaagad namang lumingon si Yonwoo sa nagsalita at dito laking gulat niya naman at kaagad niyang pinagmasdan ang babaeng dumating at ang babaeng ito ay napakaaliwalas ng mukha at napakaganda nito. Kita naman sa mukha ng ating bida na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa isip niya na ang karaniwang Diyos o Diyosa ay nagpapalabas ng malakas na presensya at kahit na si Hermes na bahagyang pinigilan niya ang kanyang presensya dahil nag-aalala daw ito sa kanya subalit hindi niya lubusang maitago ang kanyang banal na kapangyarihan ngunit hindi niya ito nararamdaman mula kay Persephone. Kaya naman nagtatakang tanong niya na kung talaga nga bang isang Diyosa si Persephone.
Sa isip niya naman na kung nakita niya ito sa ibang lugar ay aakalain niya na isa itong manlalaro. Kaagad niya naman sinabi kay Persephone na nagagalak siyang makita siya. Tugon naman ni Persephone habang siya ay nagpapalabas ng mahika na ganun rin siya. At dito nagpalabas siya ng isang mesa at upuan at mga tsaa. Bigla niya namang iminungkahi kay Yeonwoo na umupo na siya. Habang iniihipan niya ang kanyang tsaa ay sinabi niya naman kay Yeonwoo na hindi niya na kailangang kabahan dahil hindi naman siya katulad ng ibang mga Diyos dahil kagaya nga ng kanyang nakikita na ang Diyos at tao ay parehong may mga kaluluwa at patas lang nahaharap sa kamatayan at nararapat lang na erespeto. Habang papaupo si Yeonwoo ay sa isip niya naman na ibang-iba ang ugali ni Persephone kumpara sa ibang mga Diyos dahil hindi siya nakakaramdam ng intensyong mangibabaw at sa katunayan ay ang nararamdaman niya mula kay Persephone ay respeto siya bilang isang individual. Nang makaupo na nga si Yeonwoo ay sinabi niya naman kay Persephone na mayroon siyang gustong itanong sa kanya. Tinanong niya si Persephone na kung alam niya ba kung nasaan ang banal na artifact ni Hades na tinatawag na Kaini. Ayon sa kanya na ang tanging hinahanap niya ay ang tatlong magkakapatid na Cyclops upang mahanap ang banal na artifact na tinatawag na Kaini at yun ang kanyang unang katanungan subalit ang sagot ni Persephone ay hindi niya ito magagawang masagot kaya naman kinumpirme niya kay Persephone na kung hindi niya magagawang masagot ang kanyang katanungan. Tugon naman ni Persephone na oo dahil kahit na ito ay ang kanyang asawa ay hindi sila nagbabahagi ng kahit anong impormasyon sa isa't isa bagaman ay si Hades lamang daw ang may alam ng detalye patungkol sa kanyang banal na artifact na Kaini subalit isang araw ay may sinabi ang kanyang asawa sa kanya na mayroon daw itong gagawin sa Tartarus at ito'y umalis at sinabi nito bago siya umalis na babalik rin siya kaagad ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Napaisip naman si Yeonwoo na ang Tartarus ay nasa ikailaliman ng kawalan at ang bilangguan at kulungan at ang mga higanti na lumaban sa mga taga-Olympus. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung mayroon bang nangyari sa ilalim dahil maging ang Diyos na si Hades ay hindi pa rin nagawang makontak ang kanyang asawa. Kahit na ang apostol ng mga Cyclops na ipinatawag ni Hades ay nawala rin habang naglalakbay sa 10 pintuan. At ayon sa kanyang naaalala kung tama man na ang tanso na pintuan na patungo kay Tartarus ay nadadaanan din sa ibang pintuan. Tinawag naman ni Persephone si Yeonwoo sinabi niya sa kanya na ang kanyang layunin ay ang mahanap ang banal na artifact na Kaini. At sinabi niya rin ang kanyang layunin ay ang hanapin ang kanyang asawa at umaasa naman siya na matutulungan siya nito upang hanapin ang kanyang asawa para sa kanya. Tugon naman ni Yeonwoo na paano niya ito mahahanap dahil isa lamang siyang hamak na mortal dahil paano niya ito mahahanap dahil maging ang mga Diyos ng Olympus ay nabigo itong hanapin. Sagot naman ni Persephone na bagaman ay isa rin siya sa kumakatawan sa kamatayan. Bigla naman siyang tinanong ni Yeonwoo na kung may alam ba siya patungkol sa Black King. Sagot naman ni Persephone na oo at napapikit naman siya at ipinaliwanag niya naman na kahit sinong transcendent na sumasamba sa kamatayan ay alam ito dahil ito daw ang pinagmumulan ng lahat. Gayunpaman hindi niya na maaaring sabihin pa sa kanya ang patungkol dito, kahit pa ang pangalan nito o kung sino ito dahil sila ay nakatali sa kasunduan ng Styx subalit mayroon naman siyang sasabihin sa kanya na isang bagay. Ipinaliwanag niya naman na ang henerasyon mula sa side ng kanyang ina na mga Diyos ay kinatatakutan ng labis ito at sa madaling salita ay ang nasa kanyang henerasyon ay hinihiling na makawala mula sa kasunduan na ito. At sinabi niya pa na tutulungan niya daw si Yeonwoo at kahit pa nasuportahan niya ito kung gusto niya at nakiusap naman siya na tulungan niya siya dahil kinukulang siya sa kwalifikasyon upang tawirin ang lugar patungo sa Tartarus. Hinihiling niya naman kay Yeonwoo na siyang ginagabayan naman ng kapalaran na sana ay hanapin niya ang kanyang asawa na sa halip na siya ang maghanap nito. Nakiusap naman siya kay Yeonwoo na tanggapin niya ang kanyang kahilingan dahil ninanais niyang malaman kung buhay pa ba ang kanyang asawa. Lumabas sa sistema ni Yeonwoo ang paggawa ng sudden quest na tinatawag na Persephone's long-held wish. Idinagdag naman ang pagpapala, dasal, at banal na proteksyon ni Persephone sa quest. Sa isip ni Yeonwoo na pupunta pa rin naman siya sa Tartarus kahit na hindi pa hiniling ni Persephone bagamat ang kanyang problema lamang ay kung magagawa niya bang makapunta doon dahil kahit ang mga Diyos ng Olympus ay mahirap makita. Kaagad naman siyang tumayo sabay sabi niya kay Persephone na naiintindihan niya at tutulungan niya ito. Masayang-masaya naman si Persephone pagkarinig niya na tutulungan siya ni Yeonwoo at nagpasalamat naman siya.
Sinabi ni Yeonwoo na bago siya umalis ay mayroon lang siyang gustong itanong sa kanya na isang bagay at tinanong niya ito na kung may alam ba siya kung nasaan ang kaluluwa ni Jongwoo dahil lumalabas na wala ito sa underworld sa ngayon. Pagkarinig ni Persephone ng katanungan ni Yeonwoo ay napalitan naman ng lungkot ang kanyang masayang mukha at humingi siya ng tawad at sinabi niya na sa kasalukuyan ay siya ang humahawak ng listahan ngunit wala siyang alam hindi katulad ng kanyang asawa subalit susubukan niyang tingnan ang patungkol dito dahil iyon ang kanyang gusto at ang kaluluwa ni Jongwoo ay malaki ang kanilang interes ngayon. Nagpasalamat naman si Yeonwoo dahil sa sinabi ni Persephone. Maya-maya pa ay umalis na si Yeonwoo ay malapit na ito sa templo at nang makapasok na siya sa templo ay naglakad naman siya kaagad at habang naglalakad siya ay sa isip niya na ngayon lang ay biglang napalitan ng kalungkutan ang mukha ni Persephone nang biglaan at ayon pa sa kanya na mayroon daw itong alam patungkol kay Jongwoo at ang ipinagtataka niya lang ay kung bakit tumatanggi itong sabihin sa kanya ang patungkol kay Jongwoo. Napamura na lang siya at napatanong na kung nasaan na ba si Cha Jongwoo. Bigla namang nagpalabas ng parang hangin ang kanyang orasan at bigla itong umilo na siyang ikinagulat niya naman at mayroong dumaan na asul na kulay sa kanyang tenga at tinawag siya nitong kapatid at dahil sa kanyang narinig ay gulat na gulat naman siya at tinawag niya ang pangalan ng kanyang kapatid na Jongwoo. Lumipat ang eksena at dito ipinaliwanag ang patungkol sa lahi na tinatawag na Protegenoy. Ang lahing ng mga Diyos na ito ay nahulog pagtapos nilang mawala ang kanilang pagiging transcendence. Ang Elohim ay pinapahalagahan nila ang kanilang banal na dugo ng napakataas at ginawa nila ito bilang isang pangunahing kapangyarihan sa loob ng kanilang clan. At dito may isang pamilyar na tao at ang taong ito ay ang elder ng Elohim na si Aether at parang pagod ito na putol na ang braso at ngayon ay ang nasa kanyang harapan ay ang pumalit sa kanyang ama at ang babaeng ito ay ang bagong pinuno ng kanilang tribo na si Paneth. Sinabi nito kay Aether na siya daw ay isang pinuno ng Radiance. At dagdag nito na tinulungan daw nito ang Demon Army at pinagtaksilan ang Elohim habang si Aether ay wala ng paa at braso. Bigla namang ipinakita ni Paneth ang mga ebidensya na nagpapatunay sa pagtaksil na ginawa niya sa kanilang clan mula simula hanggang sa katapusan at sinabi pa ni Paneth na si Aether daw ay naging isang ikasyam na bishop ng Devil Army habang si Aether naman ay walang magagawa habang nahuhulog ang mga dokumento sa kanyang harapan. Nabasa naman ng dugo ang dokumento at sinabi naman ni Paneth kay Aether na kailangan alam niya na siya ay isang adopted na anak ni Ayen na siyang pinuno dati. Si Ayen ay napakahusay at kagalang-galang na ama sa kanyang mga mata bilang isa siyang tao na wala man lang kahit ni isang patak ng dugo nito ngunit para daw kay Aether ay hindi pa sapat ang pagkamatay ng kanyang ama at pinagtaksilan niya pa ang kanilang tribo at clan at kinokonsidera niya pa ang kanyang sarili bilang isang pinuno ng isang pamilya. Bigla namang nagalit si Aether at tinanong niya si Paneth na kung ano ba ang alam niya at dahil sa galit niya ay sumigaw naman siya at sinabi niya na wala siyang alam sa lahat dahil nabubuhay lamang ito na dala-dala ang pag-asa at ekspektasyon ng iba at hinding-hindi niya malalaman kung ano ang nararamdaman ng isang taong nabubuhay bilang isang anak ng Tridor. Ang kanyang ama ay hindi palaging tinatawag na Tridor. Dahil sa katotohanan ay tinuturing ito bilang isang bayani at isang tao na tinitingala at sinasamba ng kanilang tribo bagamat dahil sa isang pagkakamali ay ang lahat ay tinalikuran siya at dahil dun ay ang kanilang buong pamilya ay binansagan bilang mga Tridor na pinabagsak ang kanilang buong tribo. Hindi naman yun kinikilala ni Aether at hindi rin niya yun pinapatawad kaya naman ito ang rason kung bakit siya gumawa ng panata. Nangako siya na balang araw ay tatayo siya sa mga humahamak sa kanya sa anumang kinakailangang paraan. Bigla naman siyang tinanong ni Paneth na kung yan na ba ang kanyang huling salita. At hindi naman makapaniwala si Aether sa kanyang narinig na katanungan. At tinanong niya ulit si Paneth na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Linapitan naman siya ni Paneth habang umiilaw ang kanyang mata at inulit niya ulit ang kanyang sinabi na yun na ba ang huli niyang mga salita. Labis namang natakot si Aether at napasabi na lang siya na sandali muna at naisip niya naman na kung mamamatay siya dito ay mawawala ng kabuluhan ang lahat at agad naman siyang sumigaw at sinabi niya na pakanin yun lahat ng Devil Army at sila ang nasa likod ng lahat at inutusan lamang siya ng mga ito. Nagmakaawa naman siya at sinabi niya na pakawalan niya siya dahil ang pagkamatay ni Ayen ay hindi niya kasalanan. At dagdag niya pa na gagawin niya ang lahat ng kanyang inuutos para lamang mabuhay siya.
Napangiti naman si Paneth sabay palabas niya ng isang artifact at kinumpirma niya kay Aether na kung lahat ba ng kanyang inuutos ay susundin niya at nang walang ano-ano bigla niyo na lamang isinuot sa leeg ang artifact na kanyang hawak-hawak na siyang ikinagulat naman ni Aether at ayon kay Aether na ang artifact na ito ay ang tinatawag na Golden Headband kaya naman laking pagtataka niya kung bakit nasa mga kamay ito ni Paneth dahil ang artifact na ito ay nanggaling sa Great Sage na katumbas naman ng kalangitan na kahit na ang mga Transcendents ay kinatatakutan nito. Ang unang utos naman ni Paneth sa kanya ay ang tumahol siya na parang asong ulol. Ipinaliwanag naman dito ang salita na bumaba sa malalim na kadiliman. Doon, makikita mo ang landas upang bumalik. Ito ang banal na mensahe na ipinadala sa lahing Protegenoy na nagnanais na makabalik sa pagka-Diyos. Ang buong tribo ay nagbunyi dahil sa unang pagkakataon ay natanggap nila ang tugon mula sa Diyos pagkatapos ng libo-libong taon. Ang apat na Diyos ng Olympus ay nagpadala ng mensahe at ito ay sina Poseidon, Hera, Demeter, at Hestia. Kaya naman nakaramdam ng pananabik ang buong tribo at ginamit nila ang lahat ng kanilang ari-arian upang maghanda sa napakalaking paglalakbay. Ang commander ng paglalakbay na pangkat ay ang pinuno ng dalawang pamilya, ito ay ang tinatawag na birth and life. At ang nagtataglay ng pagpapala na mayroong napakalakas na banal na dugo. At dito sinabi ng matanda kay Paneth na umaasa sila sa kanya dahil ang hinaharap ng kanilang tribo ay nasa kanyang mga kamay. Sinabi naman ni Paneth na sisiguraduhin niyang babalik siya na isang Diyos. Samantala, nagmamatsyag at nakikinig na lamang si Aether sa mga ito. At parang hindi naman siya sumasang-ayon dito. Nagalit naman siya at minura niya pa ang mga matatanda dahil ayon sa kanya na ang kanyang ama ay nakatanggap rin ng kaparehong antas ng ekspektasyon at pinapangarap niya naman na pagkatiwalaan siya ng mga ito subalit ngayon ay parang isa na lamang siyang ibon na nakakulong sa hawla. Bagamat ay naalala niya naman matagal na panahon na ang nakakalipas na nakadama siya ng tiwala mula sa tangang tao at iyon ay ang Heaven Wing. Si Cha Jung-woo daw ay pinagkatiwalaan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. At ayon naman sa kanya na parang mababaliw siya kapag sinabi niyang namimiss niya ang art-iya. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung nakalimutan niya na ba na ang art-iya ay tinuturing niya lamang na isang stepping stone upang makamit niya ang kanyang layunin at kapareho na rin sa Elohim at Devil Army at sinabi niya naman na kahit siya ay hindi niya gustong mamuhay ng ganito at binanggit niya ang pangalan ni Jong-woo. Bigla namang dumating sa kanyang harapan si Paneth at tinanong niya si Aether na kung mayroon bang problema at sagot naman ni Aether na wala naman. Agad naman siyang inutusan ni Paneth na maghanda na siya upang umalis dahil marami na ang nasayang nilang oras sa kadahilanang ang mga matatanda ay hindi tumitigil sa pagbibigay puri sa kanya. Habang papaalis si Paneth ay tinanong niya naman si Aether na kung kamusta naman ba ang bago niyang paa at kamay at kung gumagalaw ba ito ng maayos. At sinabi niya pa na magpasalamat na lang siya dahil mayroon siyang banal na dugo at inutusan niya itong siya na ang manguna sa daan. At nang handa na silang umalis ay sinigaw naman ni Paneth na umalis na sila patungo sa ikailaliman ng kadiliman na tinatawag na Tartarus. Samantala si Aether naman ay nakatayo lamang at napapamura sa kanyang isipan. Lumipat ang eksena sa ating bida at dito nasa harapan niya ang Green Shadow at binabanggit niya ang pangalan ng kanyang kapatid na si Jung-woo. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng Green Shadow na kung mayroon bang problema. Tinanong naman siya ni Yeon-woo na kung mayroon ba siyang narinig na tumawag sa kanya ngayon lang. Tugon naman ng Green Shadow na wala siyang narinig na kahit na ano. Napasabi na lang si Yeon-woo na hindi yun maaari dahil nasisigurado niya naman na narinig niya ito. Tinanong niya naman si Kreutz na kung mayroon ba siyang narinig na kahit na ano. Sagot naman ni Kreutz na humihingi siya ng paumanhin dahil wala rin siyang narinig na kahit na ano. Nagtatakang tanong naman sa isipan ni Yeon-woo na kung wala nga bang nakarinig maliban sa kanya ngunit natitiyak niya naman na tinawag talaga siya ng kanyang kapatid. Naalala niya naman ang mukha ng masaya niyang kapatid at napatanong sa kanyang isipan na kung guni-guni lang ba niya yun subalit ayon sa kanya na imposible yun dahil yun talaga ang boses ng kanyang kapatid. Kaagad niya namang tinignan ang kanyang orasan at habang tinitingnan niya ito ay napapamura na lamang ito at napapatanong na kung ano ba ang nangyayari. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.